Mga kwento ni Felmo. Mapagpalang araw, Sir Seth. Inyong lingkod po, Javier. Hindi nalingid sa kaalaman natin ang patungkol sa mga aswang. Isang katutak ba namang kwento ang nakalapag ngayon sa kahit saang platform sa horror community? Pero ang tanong, nakakita na ba kayo ng aswang? Nakaranas na ba talaga kayo sa totoong buhay? Alam niyo ba kung paano kilatisin ng isang taong aswang? Napasulat ako para bigyan kayo ng idea, para kahit papano ay may batayan kayo sa kung papano kilalanin ng isang nilalang. Papano kakausapin, papano pakikisamahan at lalo na papano pakiramdaman. Dapat alam niyo yung gagawin. Malay niyo makaranas kayo, di ba? Pero hindi natin idediretso sa kung ano-ano ang mga yon. Kung hindi ay idadaan natin sa mismong karanasan ko nung bata pa ako. Nasa 13 taong gulang ako ng mga panahon na yon. Pero sabi nila matanda na daw ako mag-isip. Sa may bukid ng Sagay Negros Occidental ito. Doon kami nakatira dati. Hindi naman ganoon kaliblib ang lugar. Maraming bahay kasi pero magkakalayo nga lang. Early 90s ito. Hindi ko malilimutan yon. Itong lolo ko na pangalanan nating Sartile, lagi akong tinatakot. Napakapilyo. Hindi ako naniniwala sa aswang pero sinong hindi matatakot kung itong si lolo ang makabanat ng komedya. Aabangan ako nito noon mula sa balon. Tuwing hapon tapos maglilika ng kung anong ingay. Yung tipong parang butiki na napakalaki. Yung parang biik na naipit. Yung huni ng uwak na nakakapanindig balahibo. Basta marami. Hindi ko alam sa kung paano niya ginagawa basta ang galing niya sa mga kung ano-anong mga tunog gamit lamang ang bibig at mga daliri nun. Kaya niyang gumaya ng sanggol na umiiyak. Mangingilabot ka talaga kapag narinig mo sa daanan, lalo na kapag gabi. So bali ayun na nga. Sa tuwing hapon ako binibira. Mamaya magpapakita siya tapos sasabihin na takbo na daw gawa ng may aswang. Makikita ko yung mukha nito na natataranta pero kapag nakarating na sa bahay, bubuhakak ito ng tawa. Biro lang daw. Siya umano yun. Kung minsan naman ay tatabita sa akin, hindi ko mamamalayan, uupo tapos seryoso ang mukha niya. Magugulat ako sa presensya niya pero mas nagugulat ako sa postura niyang napakaseryoso. Bigla na lamang itong titingin at nakangisip ang bibig nun. Nakadilat ang mga mata at sasabihin noon na nagugutom daw siya. Gusto niya akong kainin. Parang aswang talaga kasi nga pangit si lolo eh. Hanggang sinasanay na lamang ako nun. Itong mga magulang ko naman ay tuwang-tuwa. Kahit papaano nagkakaroon na ako ng takot gawa ng bali-balita talaga sa amin ang pananalasa ng mga aswang. Pero para sa akin, kahit anong pananakot ni lolo doon, pruweba muna bago ako maniwala. Kahit kabilaan pa yung mga kwento dyan, kung hindi ako nakakita sa personal, hindi ako maniniwala. Yan din ang bukang bibig ko kay lolo. Takutin niya ako pero hindi pa rin ako naniniwala sa aswang. Mas lamang ang gulat ko kaysa matakot. Si lola ay matagal nang sumakabilang buhay. Nga pala, pagraratan po ang ikinabubuhay namin. May stick o tukog ang dahon ng buli. Ito ang ginagamit sa pagraratan. Tapos ay ibababad sa tubig na may asin yon. Yung nag-a-assemble sila tatay at nanay. Kung minsan naman ang kapatid kong panganay. Dalawa lamang kami tapos nag-aaral siya sa Bacolod. Kapag umuwi ay ito na yung pinagkakaabalahan niya. Ako naman ng mga sandaling ito ay second year high school pa lang. Itong bahay namin ay isang palapag na nakaangat ang sahig sa lupa. Mataas ang pagkakaangat. Kakasyang jeep sa silong.
Isang hapon, habang nakatambay ako sa may silong namin at nagkakagis ng tukog ng buli, bigla na lang upo sa tabi ko si Lolo Sartil. Kami lang dalawa sa bahay. Naghatid kasi noon sila nanay ng ratan sa bayan ng Sagay. Hindi ka talaga naniniwala sa aswang, no? Gusto mo bang makakita ng aswang sa anyong tao? Huwag na, Lo. Alam ko na yung diskarte nyo. Tatakutin nyo lang ako eh. Ay, hindi ako naniniwala sa aswang. Kaya nga eh. Kaya ang gusto kong ipakita sa'yo dahil yun naman ang nais mo, di ba? Pruweba. Hindi to kalokohan. Seryoso to, apo, pangako. Walang biro dito. Nagkataon na may aswang ngayon sa lugar kaya naman ipapakita ko sa'yo. Dali na. Mamaya pa, umalis pa yan eh. Sumimangot ako noon. Sabi ko sa kanya na kapag kalokohan na naman ito, hindi ko na siya kakausapin. Nakangisi lang si Lolo. Kinakabahan ako. Kinakabahan ako hindi dahil sa ipapakita niya sa akin kung hindi itong pangbibigla ng abuelo ko. Kaya binabantayan ko kasi nga mamaya lang gugulatin ako nito. Pero ang ipinagtataka ko noon dinala ako sa Maynayon. Doon sa kung saan maraming bahay. May kalsada pero putol-putol. Semento, putik, semento. Parang noon pa lang uso na yung korupsyon eh. Pumuslit kami sa bahay ng pinsan ko. Doon lang sa gilid ng kalsada. Tapos ay dinuro ng lolong isang lalaki na nakatayo lang sa may gilid ng tindahan. Sa unahan ng tindahang ito ay malawak na tubuhan na. Nakasandong itim itong taong ito pero nakapantalon. Tapos wala itong suot sa paa. Kumbaga, nakatiniil lamang yon. Nakapaa. Sabi ng lolo ay yun daw ay isang aswang. Sabi ko paano niya nalaman ni nasaan yung tao naman ito. Basta aswang yan. Gusto mo ng pruweba, di ba? Lapitan mo tapos titigan mo sa mata. Kapag yumuko ay aswang yan pero kapag nakipagtitigan hindi. Malalaman mo din na aswang kasi nga yung labi ay laging basa. Nagtutubig ang labi niyan. May mga sugat din. Mamaya kidnapper yan lo tapos tangayin pa ako. Hindi ka tatangayin yan. Pangit ka eh. Tumatambay yan dito kasi nga ang nasa kabilang parte ng kalsada may buntis. Basta lumapit ka. Saglit lang naman natitig. Pero kung gusto mong titigan mo ng matagalan huwag ka mag-alala. Walang gagawin yan. Umiiwas ang aswang sa anumang gulo. Lalo na kapag maliwanag pa. Sige na. Naduduwag ka ba? Kakamot-kamot ako sa ulo nun. Itong pagsunod ko sa mga sinabi ng lolo. Hindi dahil sa gusto kong masilayan kung totoo bang aswang ang tao. Kung hindi sinasakyan ko lang talaga siya. Para matapos na at makauwi na kami nun. Lumapit ako. Diretso. At nang matapat na ako doon sa bahay na may buntis tumawid na ako ng kalsada patungo sa taong yon. Nakatitig ako sa mga mata ng walang pag-aalinlangan. Mamasa-masa ang labi na parang may mga maliliit na sugat. Parang kinakagat ang sariling labi. Maya-maya ay bigla itong yumuko. Dahilan namang napatingin ako kay Lolo. Nakatitig lamang si Lolo sa akin habang tumatango. Ano ba tong pumasok sa isip ko? Dinungaw ko ang mukha ng lalaki. Yung mga mata parang dalawa yung itim Parang mata ng palakanon. Kumikipat-kipat ito at nakatitig sa akin. Kumabig ito ng bagya tapos, "Ginagawa mo? Umalis ka dyan. Huwag ka makikialam sa akin. Humanap ka na mabibiktima mo. Huwag dito kasi nga ako naman ang nauna. Sipain kita dyan Napalunok ako ng laway nun. Matapos magsalita ang lalaking ito ay mabilis akong bumalik sa kinaroroonan ng lolo. "Lo, umalis na tayo. Parang aswang nga siya. Sabi niya wag daw ako makialam kasi siya yung nauna dun. Maghanap daw ako ng mabibiktima." "Aba, napagkamalan ka pang aswang. Nako, o diba totoo ang lahat? Aswang ang taong yun. Sabi ko naman sa'yo walang gagawin yun Lo, bakit parang aswang din ako? Anong nangyari, Lo?"
Malamang nagdududa yun na aswang ka kasi nga minukha mo siya ng titig eh. Tapos hindi ka pa natinag. Wala naman siyang maramdamang aswang sa pagkatao mo pero naghihinala siyang isa ka doon. May mga aswang kasi Apo na mahirap kilatisin. Parang tao lang. Yung kwan ba buntis? Paano po yun? Sinabi niya sa akin wag daw ako makikialam eh. Ibig sabihin may gagawin talaga siya dun sa buntis lo? Kawawa naman yun. Lahat ng mga nakatira sa lugar alam na ang mga gagawin kapag may pagpaparamdam ng aswang sa gabi. Maliban na lang kapag gumala ang biktima. Basta nasa loob ng bahay walang problema. O baka naman gusto mo talaga makitang maging buong anyong aswang yan. Gusto mo? Hindi ako kaagad nakapagsalita nun. Sa mga sandaling ito ay naglalakad na kami pabalik. Nagdidilim na nang makarating sa bahay. Nakatulala lamang ako doon sa may silong. Ni hindi ko natapos yung gawain. Kung sa bagay, walang klase kinabukasan noon kasi nga araw ng linggo. Pwede kong ipagpabukas na lamang ang gawain ko. Wala talaga akong gana. Naiisip ko yung buntis eh. Oo at may punto ang lolo na kapag nasa loob ng bahay ay walang problema. Paano kung lumabas at walang nakamatyag na may aswang, di ba? Di patay yun. Sa mga sandaling ito ay naniniwala na talaga ako mga kagiliw. Pahapyaw pa lang yun pero tila ba kumbinsido na ako nun. Nung dumating ang mga magulang ko ay kinulit ko si Lolo Sartil. Sabi ko tulungan namin yung buntis. Walang minti sa tsamba. Kapag nagkaroon ng pagkakataon ng aswang, matutuluyan niya ito. Di naniniwala ka na ngayon. Tapos nag-aalala ka pa ng husto. Hayaan mo yun. Sinabi niya naman sa'yo na huwag siyang pakialaman, di ba? Paano kapag nakita ka niya ron, di sa'yo na mababaling yung atensyon, imbis dun sa buntis, di ba? Tayo mamumroblema niyan. Bakit parang ako lang, Lo? Bakit hindi ka ba sasama? Sige na, Lo. Kawawa naman yung buntis, oh. Kaanak pa naman natin yung kalimitang nakatira dito. Wala ka po bang malasakit, tsaka... Lo, teka, paano mo pala nalamang aswang yun? Nilapitan mo din ba yun? May mga bagay na mahirap ipaliwanag, Apo. Basta isipin mo na lang na para akong albularyo, matanda na ako at alam ko na yung mga bagay-bagay. Lalo na yung mga aswang na yan. Sige, siya, sasamahan kita pero hindi pa naman ngayon yung pananalasa nun. Bagong salta yun at may mga ilang araw pa bago kumilos. Nagmamatsyag muna yung aswang. Pinag-aaralan din nilang gagawin nila. Dami mong alam, Lo. Pero kailan tayo kikilos? Yung eksaktong araw at oras? Sa susunod na araw. Sumama ka lang sa akin basta magsasabi na lamang ako kung anong oras, ha? Napakalakas na ng kuryosidad ko nun. Para bang gusto ko nang tuklasin ang lahat. Naisipan kong gumala. Sa pakiwari ko kasi talaga batay sa sinabi ng lolo. Kapag may araw ay hindi nananakit ang aswang. Naranasan ko na yun Kaya kampante ako. Kinabukasan ay mag-isa kong gumala. Umaga yon. Lakaw-lakaw ba? Nakarating ako sa may malapit na sa sentro ng Sagay. Tumambay pero nagmamatyag. Hindi ko inakala na makikita kong muli itong taong ito. Nasa pasilyo ako patungong simbahan. Nakatambay ang aswang sa gilid. Nakatitig pa ito sa akin na parang galit. Hindi ko maiwasang matakot pero sa kabila ng lahat ay pinipilit kong kumalma. Kunwari wala lang tapos may pakindat-kindat pa ako sa kanya. Lumapit ito sa akin. Nakasimangot ang mukha nun. Hindi ako natinag sa pagtitig nito. Namumula ang kanyang mga labi. Yung gilid ng bibig niya may tagas ng laway. Yun naman ang unang batayan. Naglalaway na tao. Marami namang ganito pero kapag nagsusugat-sugat ang labi tapos malaki ang itim sa mga mata, malaki ang chance ang aswang ito. May iba umanong uri ng aswang na nakabaliktad ang figura sa refleksyon ng mata. Pero may duda ako doon na parang hindi yata totoo yun. Sa palagay ko ang mas makatotohanan ay yung malaki ang itim na mga mata. O hindi naman kaya parang dalawang magkakadikit. Kaya nga nakayuko maglakad ang mga aswang Sobrang halata kasi yung mga itim nila sa mata nun.
Hindi dahil sa nakayuko ay nahihiya dahil nakabaliktad ang refleksyon, kundi iniiwasan nila na makita ang kakaiba sa kanilang mga mata. Napakahirap ng mga kabaliktad. Hindi naman siguro kutsara ang mata ng aswang. Balik tayo sa kwento. Lumapit sa akin itong aswang na parabang sisipain ako hanggang sa... Ginagawa mo dito? Walang mabibiktima dito. Nakakarating ka sa malayo eh. Wala ka bang sariling teritoryo? Napagkamalan na naman akong aswang. Ina-assume ko na itong sinasabi niyang teritoryo ay lugar kung saan totoo ka pero tama naman dahil nung nagsalita na ako para bang sumang-ayon ito. Bakit? Wala po bang karapatang gumala? Tao din naman tayo ah. Tsaka ikaw nga ay nakarating dun sa lugar ko. Nangaagaw ka. Huwag ka nang magpakita sa akin ah. Napadaan lang ako doon tapos namarkahan ko na. Bigay mo na sa akin yun, balato mo na lang. Hindi pwede sabi. Magsisimba ako. Tara, sama ka sa akin nang tumino ka naman. Ano bang pangalan mo? Loko ka ba? Huwag mo akong idamay kung magpapakamatay ka. Magsimba ka. Sandali eh. Hindi ka amoy aswang ah. Anong uri ka ba? Ako si Joram pala. Nagpakilala din ako sa kanya. Alam niyo, tama pala si Lolo. May mga aswang na mahirap kilatisin. At sa pakiramdam ko ay hindi ako nakikilatis ng aswang na ito. Huwag mo nang itanong. Basta aswang ako. May kailangan pa bang malaman bukod doon? Kaya kong itago ang mga mata ko. Kaya kong kontrolin ang sarili ko. Kaya hindi ako natatakot titigan. Tara na, sumama ka sa akin. Sa loob ng simbahan. Hindi ka masusunog pangako. Doon tayo sa altar banta. Hinihila ko si Joram noon na para bang gusto na nitong tumakbo. Ayoko nga. Minsan na akong nakapasok sa loob. Sakit sa balat. Tapos doon pa sa altar. Ano to? Lilitsunin mo ako. Ano ba yung pinagsasasabi mo? Lahat tayo tao. Makakapasok tayo ng simbahan. May sinabi ba yung Panginoon na bawal yung aswang? Di ba wala? Hindi ka masusunog kung may mabuting loob ka. Pero kapag masama ka, yari ka talaga. Ako nga nakakapasok eh. Antay na lang kita dito. Ipagdasal mo na lang ako doon. Sabihin mo magtitino na ako. Napapatawan na lamang ako noon mga kagiliw. Takot na takot ito sa simbahan. Para bang naging malapit kami sa isa't isa. Akala ko kasi itong aswang kagaya ng naririnig kong kwento na literal na masama. Natanong ko nga ngayon sa kung anong gagawin niya sa buntis eh. Sabi naman niya, inaamoy-amoy lang daw niya. Kapag nabigyan ng pagkakataon pwede niyang biktimahin pero hindi niya daw gawain yon. Pampalipas sumpong lamang daw itong pang-amoy-amoy niya. Bakit ka nga ba nagtatanong? Alam mo naman yun, di ba? Ako kasi kapag nang-aaswang hindi inaamoy. Nilalapitan ko at may mangyari sa isang tao. Mabuti at hindi ka pala pumapatay. Parehas tayo. Iniiwasan ko din yun. Ganun din yung lolo ko. Hindi pumapatay. Huwag ka na magpapakita dun ha. Walang hiyang yan. Sige na, ibigay mo na sa akin yun. Wala ka bang respeto? Nasa baluarte ko yun tapos ang mga tao dun pinoprotektahan ko. Ang ibig kong sabihin namin pala, dalawa naman kaming aswang dun. Sana pala hindi na lang ako lumapit sa'yo. Sige na, hindi ko na yun aaswangin. Pero huwag kang aabot dun sa hangganan ha. Nakarating ka na ba dun? Delikado. 3 aswang na yung namatay dun. Bakit ba? Anong problema sa hangganan? Para bang alam na alam ko ang sinasabi niya. Sakay lang talaga ako ng sakay nun. Parang nagkakaintindihan naman kami. Doon palang patungong kadis ang sinasabi niyang hangganan. Dagdag nitong si Joram, may mga aswang doon na sobrang mapanalasa. Tapos kapag may pumapasok, sa kanilang teritoryo ay hindi na pinapakiusapan. Pinapatay ka agad. Aba, kapal na mukha nila. Masubukan ngayong lugar na yon. Bahala ka sa buhay mo. Basta binalaan na kita. Yung lolo mo'y kilala ko yon. Sabihan mo din siya. Nagkita na kami na makailang beses pero hindi naman ako lumalapit. Nakakatakot ang lolo mo. Ibang klase.
Pero nang malaman kong apo kanya at mabait naman parang gumaan ang loob ko. Napasimangot ang mukha ko noon. Bakit nadamay si Lolo? Bakit kilala niya na para bang aswang si Lolo? Napapatanong talaga ako noon sa sarili ko. Hanggang sa naisip ko na sinabi nga pala sa akin ni Lolo na para siyang albularyo. Siguro'y natatakot itong si Joram dahil doon. Pakiramdam niya aswang pero ang totoo, may kakaiba din sa presensya ng lolo ko. Nagtanong ako sa kung saan siya nakatira. Sinabi niya naman. Naging bukas ito sa akin na para bang ang tagal na naming magkakilala. Katunayan habang nag-uusap kami naglalakad-lakad kami noon. Pero kapag may tumititig sa kanya, kagad siyang yumuyo ko. Ako naman sinasabayan ko. Yumuyo ko din ako. Nang tanghaling tapat na ay napagdesisyonan kong umuwi. Nagpaalam ako sa kanya at sabi pa nito sa akin ay kita-kits daw kami mamayang gabi. Aalisin niya lang umano ang mga marka nun. Nang makarating ako sa bahay ay nakita ko si Lolo sa silong. Kasama nito si Tatay Boyet pero magkadistansya sila. Nasa magkabilang dulo ng silong sila. Nasa itaas si Kuya sa may biranda. Katabi naman ni Nanay Alicia yon. Kapwa abala ang mga ito sa pagbuo ng ratan. Napagalitan ako. Saan daw ako nagtungo at tinanghali na ng uwi? Nakatitig lamang si Lolo sa akin. Hindi kumikibo na para bang alam ang nangyari. Maya-maya tumulong na ako. Nasa likod ako ng Lolo. Dito ay mahina akong sinabi sa kanya na nagkita kami nung aswang sa may malapit sa sentro. Alam niyo ba kung anong sinagot niya? Alam ko, nakita ko kayo. Hindi ako lumapit. Umusog ka dun at baka marinig pa tayo ng tatay mo. Lo, paano ka nakarating dun? Nag-uma ka naman kaninang umaga, di ba? Ikaw lang ang binabantayan ko. Lumalakas kasi ang kuryosidad mo. Parang ako lang dati na may matuklas ang kakaiba. Oh, kamusta? Sinita ko, Lo. Hanggang sa mga sandaling yun, iniisip niyang aswang ako. Mabait naman pala kausap Aalisin daw niya yung marka. Ano ba yung marka, Lo? Mabuti at nakinig sa'yo. Yang marka apo ginagamit ng aswang yan sa pagsubaybay sa biktima para hindi siya mahirapan. Ginagamit din nila yan sa mga paggala nila. Kung nasaan ang marka doon sila dumadaan para hindi makita ng mga tao. Lo, matanong ko lang. Kilala ka daw niya Natatakot daw siya sa'yo. Nakakatakot ka daw kasi. Iniisip ko nung una aswang ka din pero may sinabi ka kasi sa akin di ba nga para kang albularyo? Nagkita na kasi kami noon kaya alam na alam ko yung galawan niya. Ganun na nga, matatawag din akong albularyo. Marami kaming napag-usapan ng Lolo. Ultimong yung babala ng sinabi sa akin ni Joram. Na yun na nga't pinagbabawalan akong makarating sa may hangganan. At pinapasabihan din si Lolo noon. Habang nag-uusap kami para bang napakalawak ng kaalaman ni Lolo. Nasasagot niya lahat. Ultimong ang patungkol sa aswang na nananalasa. At ito ang nagpatanyag sa lugar dati na may mga naglipa ng mga aswang noon. Alam din ng Lolo na may pinatay na itong mga kapwa aswang. Para bang napaka-inosente ko habang nag-uusap kami. Pero dahil lamang doon ay lumalawak na rin ang kaalaman ko hinggil sa mga nilalang na ito. Mamaya nga palang gabi, Lo. Aalisin na daw niya yung marka. Pinapapunta niya ako para makita ko daw para may ebidensya. Loko, huwag kang pumunta. Baka kung ano pang mangyari sa'yo. Malay mo malaman niyang tao ka lang pala. Hindi, Lolo. Mabait po yun. Alam kong hindi niya ako sasaktan. Tsaka natatakot din siya sa akin Huwag na sabi. Dito ka na lang sa bahay. Hayaan mo siya. Hindi na lamang ako nagsalita noon pero sa loob-loob ko, pupuntahan ko siya. Kinagabihan pagkatapos lamang maghapunan ay tinatanaw-tanaw ko na si Lolo Sartil. Ako lang binabantayan Mantakin yung sumunod daw siya sa akin patungo sa may malapit sa sentro. Nag-umalang yun Medyo nawiwirduan na ako dito kay Lolo May pagdududa ako pero namamayani yung mga katagang isa siyang dalubhasa hinggil sa aswang.
Etong bahay ng lolo ay nasa may likod lang. Maliit na kubo, bale. Doon naman sana sa bahay namin ito dapat tumitira kasi nga kanya naman yon. Kaso ipinaubaya niya na sa tatay ang bahay na kumon. Ang ibang mga anak niya na may mga kaya kasi sa buhay. Kumbaga kami lang medyo hirap kasi nga itong si tatay hindi nakapagtapos. Tumutulong ito sa pagpapaaral sa mga kapatid niya dati. Sinakripisyo ang sariling kinabukasan para lang maitawid ang mga kapatid nun. Nakita ko si lolo na nasa duyan ito. Sa may beranda lang noong maliit niyang bahay. Naghihitit pa yun ng hunsoy. Hindi ko alam kung anong tawag yun sa Tagalog eh. Basta pipe yun na may imbudo sa dulo na nilalagyan ng tabako at sinisindihan. Nasa beranda si na tatay. Tinatapos nilang ratan. Si kuya naman ay pumasok sa silid niya. Dalawa lang ang silid tulugan ng bahay na yun. Tag-iisa kami ni kuya. Sina nanay at tatay kasi sa sala natutulog. Kunwari ay pumasok na ako sa silid ko pero nang malingat si na tatay, dali-dali akong naglakad patungo sa may kusina. May pinto doon. Malit lang ang hagdan. Hindi katulad nung nasa beranda na malaki. Basta, nagtatatakbo ako patungong kalsada. Pasado 8:00 na ata noon nang makarating ako sa may tinatambayan ni Joram. Kagad kong nakita ito. Patawa-tawa pa. Sabi wag ko daw siya bubulagain dahil kapag ginawa ko daw yon, kukutusan niya ako. Alano, titingnan lang kita kung tutuhanin mo ba yung pag-alis sa marka. Mamaya na siguro. Gising pa yung mga tao eh. Mas maganda doon sa may likod ka dumaan. Nalagyan mo ba ng marka doon? Teka, ako na maglalagay. O di ba? Parang aswang na rin ako kunwari. Kaya ako inalam kay lolo kung ano itong marka dahil gagamitin ko itong panglansi kay Joram. Wag, may aso doon. Dito lang ako dadaan sa may puno ng duwa tapos gagapang patungo sa bubungan. Pwede naman sa likod eh. Wala ka bang alam sa kung paano paamuhin ng aso? Ikaw ang bahala. Kapag bumigay ang sangang gagapangan mo, naku, yari ka talaga. Tatakbo ako, tiiwanan kita dyan. May baril pa naman ang ama ng buntis. Siyempre alam ko yung gagawin ko. Ilang beses na kaya akong dumaan dyan. Mamaya mga 10:00 siguro. Maaga pa, hindi pa tulog yan. Tatanggalin ko lang naman ang markang yun eh. Hindi ko aswangin. Nasa bubungan nakaugnay ang marka pero kung papayag ka aswangin ko na lang ano. Tanggalin mo lang yung marka, tapos sumibat ka na. Bibisita na lamang ako sa inyo. Gagala tayo dun sa hangganan. Hindi lalapit, titingin lang. Sigurado ka? Tapang mo ah. Sa araw tayo gagala, tsaka kalmahan lang natin. Maglalakad lang. Huwag tayo magpapakita ng motibo. Hindi na nagsalita pa si Joram. Para bang sumang-ayon na lamang ito. Nagantay kami na lumalim ang gabi. Kinakabahan ako noon kasi nga baka nakasunod ang lolo. Oo at naroroon ito sa duyan niya pero matindi makiramdam si lolo. Hanggang sa kumabig sa dilim si Joram. At dito Sir Seth, nakita ko yung pagbabago niya. Kinilabutan ako ng husto nun. Napakapangit nito. Pero tiniis ko ang takot na yon. Tumitig sa akin si Joram. Para bang hindi ko na kaya. Para bang gusto ko nang tumakbo talaga hanggang sa lumapit ito sa akin tapos. Eto na, kukunin ko na. Lupit mo. Diyan ka lang ha. Watch and learn. Tumango lamang ako noon tapos sinimangot ko ang mukha ko. Parang nagalit ako kunwari. Huwag kang mambulabog dahil sisibat talaga ako. Ang baho mo. Kasi napakabaho niya. Hindi ko alam kung bakit bumantot. Tapos mainit na parang sumisingaw ang init sa kanyang katawan. Kalmado lamang itong naglalakad. Umakyat ng puno ng duwat at kitang-kita ko ang paggapang nito ng walang kahirap-hirap nun. Parang butike. Hindi ko man lang narinig na umalingas-ngas. Pero may nilika itong tinig na siyang nagpatulala sa akin ng saglit. Yung parang hilik ng napakalaking butike nun. Hilik lang pero nakakapangilabot. Katulad ito ng kayang gawin ng Lolo Sartir.
Totoo palang talaga na ganun ang tinig ng isang aswang. Hindi ko na nakita si Joram pagkatapos nun. Madilim na kasi sa may ibabaw banda. Mantakin yung ultimo mga dao na hindi ko man lang nakitang yumugyog. Sabi ko sa sarili ko, sana hindi malaman ni Joram na isang tao ako. Baka may mangyari sa aking hindi maganda. Sadyang mapusok lamang ako nun. Ang peligro ay binabaliwala ko na. Ang delikado ay iniisip kong laro lang. Hanggang sa maya-maya pa ay ganoon na lamang ang panlalaki ng mga mata ko kasi nga may nakita akong isang tao na may napakapangit na mukha doon banda sa tubuhan. Nakatingin ito sa may bahay kung saan naroroon si Joram. Ibang-iba ang wangis niya. Itim na itim at talagang halimaw ang postura. Isa itong aswang. Pero hindi katulad ni Joram. Parang aso yun na may katawang tao. Kumabig ako sa gilid. Nagtago ako nun. Naisip kong baka ito na ang sinasabi ni Joram na mapanalasang aswang na nakatira malapit sa may hangganan. Baka gumala ito at naramdaman na naroroon si Joram sa bahay. Naramdaman na may ibang aswang sa lugar. Naglakad ito ng kalmado. Patungo pa sa kinaroroonan ko nun. Nanginginig ang katawan ko. Sumisiksik ako sa gilid ng isang poste na mayero. Hanggang sa napatapat na ito sa kinaroroonan ko at biglang lumingon sa akin, Sir Seth. Nanlaki ang ulo ko sa tindi ng takot pero tumango yun at nagpatuloy sa paglalakad. Diretso at doon ito naglaho sa may bandang tinambayan namin ni Lolo Sartil.